How to fill up, sign, scan, and upload I-864 Affidavit of Support Step-by-Step Guide for CR1, IR1 Visa, and VC Stage. Hi everyone, this is the Swanberg channel. We share tips, how-to videos, quotes, and vlogs. Thank you guys for subscribing to our channel, at sa mga hindi pa nakapanood ng channel namin at sa mga bago pa lamang ay mag-subscribe po kayo para ma-notify kayo sa mga bago naming upload na videos. Kung ikaw ay isang US, CR1 o IR1 visa petitioner at beneficiary, ang video na ito ay para sa iyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano punan, lagdaan at iscan at i-upload ang I-864 Affidavit of Support para tanggapin ito ng NVC ng walang delay. Tatalakayin din natin ang karaniwang pagkakamali at tips para smooth ang submission. Step 1. I-download ang official form ng I-860 form sa pinakabagong updated na version. Una, i-download ang latest I-864 form mula sa official USCIS website. Ang paggamit ng luma o outdated na form ay maaaring magdulot ng delay. Nilagay ko ang link sa description para mas madali ito. Lagi ring i-double check ang release date bago punan, at ipapakita ko rin dito sa screen ang link ng USCIS website. Step 2. Punan ang form electronically. Pangalawa, punan ang form electronically gamit ang PDF editor tulad ng Adobe Reader. Sagutin lahat ng fields gaya ng personal information, address, social security number, income, at household members na sumusuporta sa case ninyo. I-double check din lahat. Karaniwang sanhi ng delay ang maling spelling o numero. Mas madali ring i-correct digitally bago i-print. Step 3. I-print ang form. Step nito, pag kumpleto na na-fill up ng I-860 form mo, i-print ang form gamit ang laser o inkjet printer. Siguraduhin malinaw at dark ang text. Important tip, huwag munang maglagda kung nagdi-distort ang printer. Ang mahalaga ay readable ang form. Step 4. Lagdaan ng wet signature. Sa step na to, lagdaan gamit ang blue or black pen sa lugar na may label na signature of sponsor. Ibig sabihin ng inyong petitioner. Ilagay din ang PETSA. Tandaan na hindi tinatanggap na NVC ang digital signatures, kaya napakahalaga ng wet signature. Itago ang original sign form para sa interview. Step 5. I-scan ang sign form. Pagkatapos ng lagda, i-scan ang form. Pwede sa flatbed scanner o phone app tulad ng Adobe Scan o Microsoft Lens. Siguraduhin PDF format, portrait orientation at malinaw ang text, checkbox at signature. Iwasan ng shadows o glare. Ito ang version na i-upload mo sa NVC. Step 6. I-check ang scanned PDF. Sa step na to, bago i-upload sa CAC portal mo, i-check ang PDF gaya ng kompletong pages, kung walang upside down, malinaw ang signature, sharp ang text. Most portals accept under 10 MB. Makakatulong itong maiwasan ng rejection. Step 7. I-upload sa CAC portal or NVC ang iyong I-864 form. Sa step na to ay mag-login sa inyong CAC portal. Pumunta sa document upload, piliin ang Affidavit of Support at i-upload ang PDF. Siguraduhin malinaw ito sa portal. Ang NVC ay magre-review at either tatanggapin o hinihiling ng correction kung may kulang. Important tips. Itago ang original sign forms. Iwasan ang digital signatures. Ulitin ang steps para sa pag-fill up ng I-864 kung ikaw ay merong joint sponsor. Sa phone scanning, natural light, iwasan ang shadows, compressed PDF kung malaki pero hindi mawawala ang quality. May video ako nito na ililink dito kung paano mag-upload ng Affidavit of Support sa inyong CAC account. Panoorin ninyo. Yan po lahat. Sundin ang steps para siguraduhin tamang punan, lagdaan, i-scan at i-upload ang I-864
Affidavit of Support. Makakatulong ito na maiwasan ng delays at corrections. Katulong sa iyo ang video na ito ay huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang tips tungkol sa spouse visa. Huwag niyo rin pong kalimutang panoorin ang aking iba pang videos para po sa CR1 o IR1 visa journey. At ito po ang The Swanberg Channel at sasabi pong thank you and God bless.